Pamagat, ang Pilipinas na nagpabago sa amin. Nakatayo akong tulala sa gitna ng International Airport, mahigpit ang hawak sa strap ng aking bag nang hindi ko namamalayan. Sa harap ko, tuloy-tuloy ang paggalaw ng mga tao, sunod-sunod ang anunsyo sa mga speaker, ngunit sa loob ng aking ulo, may isang nakatatahimik na espasyo na tila nakababaliw. Bumukas ang mga automatikong pinto at lumabas ang aking anak bitbit ang kanyang pamilyar na maleta. Ngunit sa sandaling iyon, tumibok ang puso ko nang napakalakas na tila hindi ako makahinga. Iyon ang anak ko, pero hindi na siya ang anak kong umalis 1 taon na ang nakalilipas. Mas tuwid na ang kanyang tindig, kalmado, ngunit malalim ang kanyang paningin at wala na sa kanyang mukha ang dating pagiging mahiyaing bata. Ang dating lampa at laging nag-aalinlangan, ngayon ay naglalakad ng dahan-dahan, may tiwala sa sarili na tila ba sanay na siyang tumayo sa gitna ng malawak na mundong ito. Hindi ko siya agad sinalubong ng yakap. Nanatili akong nakatayo, nanginginig sa gulat habang sa isip ko ay may isang katanungang paulit-ulit na dumarating. 1 taon sa Pilipinas, ano ba talaga ang nangyari sa anak ko? Kung iniisip ninyo na ito ay isang ordinaryong pag-aaral lang sa ibang bansa, sasabihin ko sa inyo ngayon pa lang, nagkakamali kayo. Manatili kayo hanggang sa dulo ng kuwentong ito. Dahil ako, ang ina na dati ay pinakamahigpit na tumutol ay hindi inakalang ang Pilipinas pala ang babago sa aming buong pamilya sa paraang hindi sukat akalain ng sinuman. Kung naririnig mo ang kuwentong ito, ibahagi ang iyong saloobin, i-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang mga kwentong magpapabago sa tingin ng mundo sa bansang ito. Bago pa binanggit ng aking anak ang salitang Pilipinas, naniniwala akong ako ay isang maalam, maingat at praktikal na ina. Ipinanganak at lumaki ako sa Amerika, sanay na ang lahat ay dapat malinaw, may pamantayan at napatunayan na, para sa akin, kaligtasan ang pinakaimportante sa lahat. Kaya nang sabihin ni Ana na gusto niyang mag-aral sa Pilipinas, ang unang reaksyon ko ay hindi kuryosidad kundi takot at gulat. Sa aking mga mata noon, si Ana ay isa pa ring bata. Mabait siya, tahimik at madalas ay lampa na ikinababahala ko araw-araw. Kahit ang pag-aalaga sa sarili ay hindi niya magawa ng maayos. Sanay akong paalalahanan siya sa maliliit na bagay, mula sa pagkain, personal na gamit hanggang sa pag-aayos ng kanyang kwarto. Hindi ko iyon itinuring na pagkontrol, itinuring ko itong responsibilidad ng isang ina. At pagkatapos, Pilipinas ang pinili niya. Sa totoo lang, sa isip ko noon, ang Pilipinas ay isang bansang malayo, mainit at mas mahirap kumpara sa kinalakihan namin. Ang tanging alam ko lang tungkol doon ay hango sa mga lumang libro at balita, mga sakahan, kahirapan at mga imahe ng nakaraan. Hindi ko naisip na iyon ang tamang lugar para sa isang batang Amerikana na gaya niya para manirahan ng mag-isa sa loob ng 1 taon. Sa isip ko, naglitawan ang mga tanong na nagdulot sa akin ng mga gabing walang tulog. Ligtas ba doon? Paano ang mga magnanakaw? Maayos ba ang kanilang mga ospital kung sakaling magkaroon ng emergency? Paano ang trapiko? Isang bansang hindi ko pa kailanman natapakan. Paano ko ipagkakatiwala ang aking anak sa tadhana? Sinabi ko ang mga pag-aalalang ito sa asawa kong si Mike, pero ang kanyang reaksyon ay lalo lang nakapagpainit ng ulo ko. Tumawa lang siya at sinabing, kailangan niyang maranasan na ang mundo ay mas malawak kaysa sa iniisip natin. Mas naniniwala si Mike kay Ana kaysa sa akin. Dahil doon, lalong naging malapit si Ana sa kanyang ama. Habang ang distansya sa pagitan naming dalawa ay unti-unting lumalalim, alam kong sa mata ni Ana, ako ay isang mahigpit at mahirap pasayahing ina, pero hindi ko kailanman inisip na mali ako. Natatakot lang ako na baka isang araw ay mapahamak siya at hindi ko siya maprotektahan. Tumutol ako, nakipagtalo, at ginamit ang lahat ng rason para mapigilan siya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, si Ana ay nagdadala ng mga larawan, mga kwento, at mga artikulo tungkol sa Pilipinas. Ikinukwento niya ang kultura, ang mga tao, at ang mga simpleng bagay na puno ng buhay. Kumikinang ang kanyang mga mata tuwing binabanggit niya ang bansang iyon. At doon ko napagtanto ang isang bagay na nakapagpagulo sa akin. Natatakot ako sa Pilipinas, pero ang anak ko ay naghahangad na makapunta doon ng buong puso. Sa huli,
Sa pangungumbinsi ni Mike at sa determinasyon ni Ana, pumayag na rin ako. Ngunit hindi iyon maluwag sa loob. Iyon ay isang pagtanggap na puno ng kaba, na may isang kondisyong dapat niyang sundin. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa akin araw-araw. Hindi ko alam na ang pilit na desisyong iyon ang magiging simula ng sunod-sunod na pagbabago na sa huli ay magpapabulalas sa akin ng masyado ko palang minaliit ang Pilipinas. Hindi sumuko si Ana matapos ang unang pagtanggi ko. Araw-araw, matiyaga siyang nauupo sa harap ko, malumanay ang boses pero ang tingin ay hindi natitinag. Nagsasalita siya tungkol sa Pilipinas na tila ba doon na siya lumaki kahit hindi pa siya nakakatapak doon. Sinabi niya na kung hindi siya tutuloy, pagsisisihan niya ito habang buhay. Nakikinig ako pero puno pa rin ng duda ang puso ko. Hindi ako madaling madala ng emosyon. Kailangan ko ng rason, kailangan ko ng katiyakan. Kailangan kong malaman kung saan siya titira, sino ang makakasama niya at paano siya poprotektahan. Ipinakita sa akin ni Ana ang mga dokumento, ang paanyaya mula sa universidad at impormasyon tungkol sa host family na tatanggap sa kanya. Pero habang nagbabasa ako, lalo lang akong nag-aalala. Isang taong malayo sa bahay, malayo sa ilalim ng aking mga pakpak. Napakahaba noon. Ang aming pagtatalo sa bahay ay tumagal ng maraming gabi. Si Mike ay nanatiling kalmado. Sabi niya, may mga aral na hindi matututunan sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan. Sabi niya, kailangang mahubog ang ating anak sa tunay na mundo upang tumibay. Pakiramdam ko ay nahahati ang puso ko sa dalawa. Sa huli, nagbigay si Mike ng isang kondisyon na nagpatahimik sa akin. Sabi niya, kung talagang gusto ni Ana, kailangang mangako siya na gaano man siya kabalisa o kabisado, kailangang tumawag o mag-text siya sa akin araw-araw. Hindi lang basta balita, kundi sabihin sa akin kung nasaan siya, ano ang ginagawa niya, at ano ang nararamdaman niya. Pumayag ako, hindi dahil panatag na ako, kundi dahil wala na akong ibang magagawa. Ang determinasyon sa mga mata ni Ana ay nagparamdam sa akin na kahit anong pigil ko, gagawa siya ng paraan. At kahit paano, ang kondisyong iyon ang tanging tali na magdurugtong sa amin. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Madaling araw pa lang ay gising na ako. Ang bahay na dati ay puno ng ingay ay biglang naging napakatahimik. Inilabas ni Ana ang kanyang maleta. Kalmado siya na tila ba. Ang pananahimik niya ay lalong nakapagpabigat sa dibdib ko. Marami akong gustong sabihin pero walang salitang lumalabas. Sa airport, ang hangin sa pagitan naming mag-ina ay napakabigat. Niyakap ako ni Ana, pero dama ko ang pag-aalinlangan. Humarap siya sa kanyang ama at niyakap ito ng mas matagal. Tila ba nais niyang ibaon sa kanyang alaala ang sandaling iyon. Nakatayo lang ako, malungkot at sinisisi ang sarili. Nang tumalikod na si Ana para maglakad palayo, may naramdaman akong kakaiba. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging gaya ng iniisip ko. Hindi lang ito pag-aaral, ito ay isang malaking pagbabago. Umuwi ako sa bahay na punong-puno ng pangungulila. Ang kuwarto ni Ana ay nandoon pa rin ang kanyang pamilyar na amoy. Naupo ako sa kanyang kama, tinitingnan ang mga gamit na naiwan niya, litong-lito ang isip. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Ang alam ko lang, mula sa sandaling iyon, ang pamilya namin ay pumasok na sa isang bagong yugto. At sa unang araw pa lang ni Ana sa Pilipinas, nag-vibrate ang telepono ko, isang maikling mensahe ang lumitaw. Nandito na po ako, ma. Ligtas po ako. Isang pangungusap lang pero gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko inakalang mula sa mensaheng iyon, ang aking mga maling akala ay unti-unting guguho. Tandang-tanda ko pa ang gabing iyon. Nakaupo ako sa sala, patingin-tingin sa orasan, gulong-gulo ang isip. Alam ko batay sa oras ng lipad. Dapat ay nakalapag na si Ana sa Pilipinas, pero hindi ko alam kung bakit mas mabilis ang tibok ng puso ko. Natatakot ako sa mga bagay na hindi ko naman kayang pangalanan. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Nagmamadali kong binuksan ang screen. Isang mensahe ang nagpaiyak sa akin. Ma, nandito na po ako. 6 na salita lang pero parang may malaking batong na alis sa dibdib ko. Paulit-ulit ko itong binasa at doon ko napansin na nanginginig ang mga kamay ko. Hindi pa ako nakakasagot nang dumating ang susunod na mensahe. Sinundo po ako ng host family ko sa airport mismo. Natigilan ako. Sinundo siya?
Sa isip ko, naisip ko na ang lahat ng masasamang senaryo, na baka maligaw siya o mahirapan sa gitna ng mga estranghero, pero hindi, may sumalubong sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpadala si Ana ng larawan. Nakatayo siya sa labas ng airport. Katabi ang isang pamilyang Pilipino. Ang babaeng nasa gitna ay nakangiti ng napakaganda. Ang lalaki sa tabi niya ay tumatango ng may kabaitan. Nakapatong ang kanilang mga kamay sa balikat ng aking anak. Napakanatural, napakalapit. Tinitigan ko ang mga mata ni Ana sa larawang iyon at tumigil ang tibok ng puso ko. Walang bakas ng takot, tanging kapayapaan lang. Noong gabing iyon, ikinuwento ni Ana na si Aling Maria, ang kanyang host mother, ay naghanda ng malamig na tubig at basang tuwalya at tinanong siya kung kumusta ang biyahe. Sabi ni Ana, mula nang lumabas siya ng airport, hindi niya naramdamang isa siyang dayuhan. Ibinaba ko ang telepono at matagal na naupo sa sala. Isang kaisipan ang pumasok sa isip ko na ikinagulat ko rin. Marahil, mas ligtas ang Pilipinas kaysa sa inaasahan ko at marahil ang pinakamalaking takot ko ay hindi nanggaling sa bansang iyon kundi sa sarili kong mga maling hinala na dinala ko sa loob ng mahabang panahon. Akala ko, kapag naging maayos na ang lahat, babalik na ang normal na buhay. Akala ko kailangan lang niyang mag-aral at pagkatapos ay uuwi na siya. Pero nagkamali ako dahil hindi ako hinayaan ng Pilipinas na manatili sa dati kong pag-iisip. Sa mga sumunod na araw, laging umiilaw ang telepono ko dahil sa mga kwento ni Ana. Marami siyang sinabi. At ang unang bagay na talagang ikinagulat ko ay ang buhay sa lansangan sa lugar kung saan siya nakatira. Nagpadala si Ana ng mga larawang kuha habang naglalakad siya pauwi. Sa magkabilang gilid ng daan ay may mga sari-sari store, mga kariton ng fishball, mais at mga tindahan ng tapsilugan na umuusok pa ang bango. Lahat ng ito ay nasa gilid lang ng kalsada habang dumadaan ang mga sasakyan. Kumunot ang noo ko. Sa isip ko, ang pagtitinda sa labas ng ganoon ay delikado. Sa Amerika, kung gagawin mo iyan, maaaring manakawan ka o sirain ang paninda mo anumang oras. Sanay ako na ang lahat ay nasa loob ng salamin, may security guard at camera. Pero sa Pilipinas, ayon kay Ana, ang mga tindahang iyon ay nandoon mula umaga hanggang gabi. Araw-araw, ang mga nagtitinda ay nakaupo lang doon at malumanay na nag-aalok sa mga customer. Walang tensyon, walang labis na pagbabantay. Sabi ni Ana, "Ma, alam mo ba, dito ang mga tao ay may tiwala sa isa't isa. Pwede akong kumain sa gilid ng kalsada, ilagay ang bag ko sa tabi ko nang hindi natatakot. Pagkabasa ko noon, napahinto ako ng matagal. Sinimulan kong ikumpara ito sa mga alam ko. Sa Amerika, kahit sa mga sentro ng syudad, laging kailangang maging mapagmatsyag. Sa ibang bansa sa Europa, ang mga self-service na tindahan ay nasa mga lugar lang na may mahigpit na kontrol. Pero sa Pilipinas, ang buhay ay hayag, malapit sa kapwa, pero may kaayusan. Isang gabi, nagpadala si Ana ng larawan ng isang maliit na eskinita. May mga plastik na upuan, isang maliit na tindahan, at ilang taong nagtatawanan at nagkukuwentuhan walang bakod, walang guwardya. Ang tanawing iyon ay nagpalambot sa puso ko. Sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko ng isang bagay na hindi ko naisip kailanman. Marahil ang isang ligtas na lipunan ay hindi lang nagmumula sa mahigpit na batas, kundi sa paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. Napagtanto ko na ang Pilipinas ay may ginagawang isang bagay na hindi ko namamalayan. Hindi kailangan ng bansang iyon na magpatunay ng kahit ano. Sa pamamagitan ng kanilang mga simpleng kalye at maliliit na tindahan, pinagdudahan ko ang sarili kong mga paniniwala na akala ko ay tama. At iyon ay simula pa lang. Hindi ko alam na marami pang shock na darating para sa akin. Pagkatapos ng mga kuwento tungkol sa kalsada, akala ko ay sanay na ako. Inisip ko na baka honeymoon phase lang iyon at magiging normal din ang lahat. Pero hindi. Muli akong ginulat ni Ana. Sa pagkakataong ito, tungkol sa trapiko, isang gabi, nag-text siya, "Ma, ang daming jeepney rito." Agad akong kinabahan. Sa isip ko, nagkaroon ng imahe ng kaguluhan, maiingay na busina at panganib ng aksidente. Handa na akong makinig sa kanyang mga reklamo. Pero ang sinabi niya ay kabaligtaran ng inaasahan ko. Nagpadala siya ng larawan mula sa sidewalk. Sa harap ko,
ay isang mahabang linya ng mga jeepney at tricycle na puno sa kalsada. Napabuntong hinala ako, iniisip na tama nga ang takot ko. Pero dagdag ni Ana, "Ma, tingnan mo ng mabuti, lahat sila ay nakahinto sa red light." Ni-zoom ko ang larawan at totoo nga, kahit gaano kadami ang sasakyan na tila wala ng paglalagyan, lahat ay maayos na nakapila sa likod ng guhit. Walang sumisingit, walang nagmamadali ng sobra. Ang mga tao ay panatag na tumatawid sa kalsada, sabi ni Ana. Sa Pilipinas, sanay ang mga tao na magbigay sa isa't isa. Maraming sasakyan pero marunong silang mag-adjust ng bilis at magbigay daan. Walang sumisigaw, walang nag-aaway, lahat ay natural na dumadaloy. Naupo akong tulala, ikinumpara ko ito sa nakita ko sa New York. Ang subway na siksikan, ang ingay na walang tigil, ang mga taong laging nagmamadali at laging on guard. Pero sa Pilipinas, sa gitna ng siksikang trapiko, nakakita ako ng isang hindi inaasahang disiplina. Sabi pa ni Ana, ang mga kalye ay malinis sa maraming bahagi, walang masamang amoy. Sabi niya, "Ma, ang sarap maglakad dito, mas masaya kaysa sa iniisip ko." Nagulat ako. Sa isip ko noon, imposible iyon. Noong gabing iyon, tinitigan ko ulit ang larawan ng mga jeepney. Hindi ko na nakita ang panganib. Sa halip, nakita ko ang pagkakaisa, ang kusa, at ang malasakit sa komunidad. Ang pagkagulat na ito ay nagparamdam sa akin na ang kaayusan ay hindi laging galing sa tuyot na batas. Minsan, galing ito sa nakasanayang pagrespeto sa isa't isa, isang bagay na tila natural na sa mga Pilipino. At sinimulan kong maintindihan na ang Pilipinas ay hindi lang kakaiba sa inaakala ko. Tinuturuan ako nito ng isang aral na hindi ko natutunan sa ibang lugar. Pagkatapos ng mga kwento sa kalsada, akala ko ay kilala ko na ang bansa. Pero muling nagpadala si Ana ng mga larawang nagpabighani sa akin. Hindi sasakyan, hindi tindahan, kundi mga lumang istruktura na may kakaibang ganda. Sabi niya, "Ngayon, pumunta ako sa Intramuros. Hindi ko alam ang tungkol doon, alam ko lang na makasaysayan ito. Pero nang makita ko ang larawan sa screen, tila tumigil ang mundo ko. Ang mga pader na gawa sa bato, ang mga simbahan, ang mga puno lahat ay lumilikha ng isang kapaligiran na sagrado pero hindi nakakatakot." Sabi ni Ana, nang pumasok siya doon, kusa siyang humina ang boses at dahan-dahang naglakad, tila ba natatakot siyang mabulabog ang katahimikan. Sabi niya, "Ma, dito makikita ang respeto sa kasaysayan ng daan-daang taon. Pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng nakaraan." Pagkatapos, nagpadala siya ng larawan ng Luneta, ang liwasan kung saan maraming tao ang namamasyal ng kalmado. Hindi ko maintindihan kung paano ang isang parke sa gitna ng maingay na Maynila ay nagbibigay ng ganoong kapayapaan. Sabi ni Ana, hindi lang ito maganda, kundi nagpapaisip ito sa kanya tungkol sa mas malalim na kahulugan ng buhay. Pagkatapos ay ang Binondo, ang maliliit na kalye, ang mga lumang bahay, ang mga simpleng karatula. Sabi niya, para siyang nagbabasa ng isang lumang libro kung saan ang bawat pahina ay may kwento ng maraming henerasyon. Hindi maingay, hindi mayabang, pero napakalalim. Ang pinaka nagpagulat sa akin ay nang magpadala siya ng larawan na nakasuot ng barot saya. Nakatayo siya sa harap ng isang lumang pinto, tuwid ang tindig, malambot ang mukha. Tiningnan ko siya at hindi makapaniwalang siya ang batang dati ay laging nagmamadali sa harap ng salamin. Ang kasuotang iyon ay tila nagpabagal sa kanya, naging mas maingat siya sa bawat hakbang. Sabi ni Ana, ang mga Pilipino ay inaalagaan ang mga lugar na ito hindi lang para tingnan, kundi para kasama nilang mabuhay. Ang kasaysayan ay wala lang sa libro, kundi nasa araw-araw na buhay. May naramdaman akong emosyon na hindi ko mapangalanan. Doon ko napagtanto na ang Pilipinas ay may malalim na kaluluwa. Naipon ito sa mahabang panahon, sa paraan ng pagpapahalaga nila sa nakaraan habang namumuhay ng marahan sa kasalukuyan. Mula noon, nagnasa akong maranasan din iyon. Gusto kong tumayo sa mga lugar na iyon, hindi para kumuha ng larawan, kundi para maramdaman ito. Dahil naintindihan ko na may mga bagay na maiintindihan mo lang kapag nandoon ka na, at ang Pilipinas ay unti-unting binubuksan ang pintong iyon para sa akin.
Inisip ko na babalik na si Ana sa kanyang normal na pag-aaral, pero hindi. Muli siyang nagbigay ng sorpresa. Ngayon, hindi dahil sa tanawin, kundi sa paraan ng kasiyahan ng mga Pilipino. Isang gabi, nag-text siya, "Ma, nagkaraoke kami ng mga kaibigan ko." Hindi ko agad naintindihan. Sa isip ko, ang karaoke ay isang entablado sa bar kung saan kailangang kumanta sa harap ng maraming tao. Iniiwasan ko iyon dahil wala akong kumpiyansa sa boses ko. Pero pinaliwanag ni Ana na sa Pilipinas, iba ito. May mga private room, nakasara ang pinto at para lang ito sa magkakaibigan. Walang huhusga, walang titingin ng masama. Kung gusto mong kumanta, sige lang. Kung gusto mong makinig lang, ayos lang. Naisip ko ang eksenang iyon at napangiti ako. Isang simpleng libangan pero napakapino. Sabi ni Ana, dahil doon, kahit sino ay pwedeng maging totoo sa sarili nila. Walang pressure, tanging tawanan at koneksyon. Kinuwento niya na noong kumanta siya, lahat sila ay nagpalakpakan. Hindi dahil magaling siya, kundi dahil masaya silang kasama siya. Uminit ang puso ko. Sa Amerika, sanay kami sa pagkukumpara. Dito, hinihimok nila ang isa't isa na tamasahin ng sandali. Hindi lang karaoke, kinuwento rin niya ang tambayan sa gilid ng kalsada, upo sa plastik na upuan, kuwentuhan hanggang hating gabi. Hindi kailangan ng magarbo, kailangan lang ay may kasama. Sabi niya, ang mga Pilipino ay madaling magbukas ng puso, madaling tumawa, at napakahusay magparamdam na welcome ka. Napagtanto ko ang pilosopya sa likod nito. Ang saya ay hindi kailangang magastos. Ang mahalaga ay ang pakiramdam na, kabilang ka, hinangaan ko sila. Dahil ang isang lipunang marunong gumawa ng ligtas na espasyo para sa emosyon ng tao ay isang malakas na lipunan, at ang Pilipinas, sa maliliit na bagay, ay tinuruan ng anak ko na mamuhay ng buo. Ngunit may isa pang bagay na magpapayanig sa puso ko bilang ina. Akala ko hindi na ako magugulat, pero may nahanap pa ring paraan ang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi sa kalsada, kundi sa isang simpleng salo-salo sa bahay ng isang pamilyang Pilipino. Isang hapon, nagpadala siya ng mga larawan ng pagkain. Hindi restaurant, kundi isang mesa sa bahay, sinigang, adobo, kaning mainit, at ilang sausawan. Matagal ko itong tinitigan. Sabi ni Ana, gabi-gabi silang sabay-sabay kumakain. Walang phone, walang nagmamadali. Nagkukuwentuhan tungkol sa nangyari sa maghapon. Ang pagkain sa Pilipinas ay hindi lang para mabusog, kundi para magkabuklod ang pamilya. Nalungkot ako ng bahagya. Sa Amerika, ang hapunan ay mabilis, kanya-kanyang plato, at pagkatapos ay balik na sa sariling mundo. Hindi ko naisip na ang isang simpleng kainan ay may ganoong kapangyarihan. Sabi ni Ana, ang pagkaing Pilipino ay hindi masyadong mataba o puno ng kemikal. Ang tamis ay galing sa gulay, ang asim ay galing sa sampalok, ang lahat ay balanse. Pagkatapos kumain, hindi mabigat ang pakiramdam, kundi komportable. Sabi niya, "Ma, ang pagkain dito ay parang mga tao hindi nagmamadali, hindi mayabang pero napakalalim ng lasa." Ang pinakamatindi ay nang ikuwento niyang natuto siyang magbalot ng lumpia, natutunan ang iba't ibang sausawan at naintindihan kung bakit ang pamilya ang sentro ng lahat. Sabi niya, habang kasama niya ang pamilyang iyon, naramdaman niyang tanggap siya, hindi niya kailangang magpanggap. Ibinaba ko ang telepono at napagtanto ang katotohanan. Natutunan ng anak ko sa bansang iyon ang bagay na hindi ko na ituro sa kanya bilang ina. Iyon ay ang pagbagal ng takbo, ang pagmamalasakit sa katabi, at ang pag-unawa na ang kaligayahan ay nasa maliliit na sandali. Hindi lang ito pagbabago, ito ay pagpapakatao. Napansin kong ang pagbabago ni Ana ay hindi na lang panlabas. Mas malalim na ito. Dati, balita lang ang tinetext niya. Ngayon ay kinukumusta na niya ako. "Ma, kumusta ka po? Kumusta ang trabaho niyo?" Natigilan ako. Ito ang unang pagkakataon na siya ang unang lumalapit sa akin. Isang araw, sinabi niyang nagtatrabaho siya sa sari-sari store ni Aling Maria. Hindi ako makapaniwala. Ang anak ko na hindi marunong mag-ayos ng sarili, ngayon ay nagtatrabaho na para sa iba. Sabi niya, hindi ito mabigat pag-aayos ng dilata, pagtitimbang ng asukal, pakikipag-usap sa mga kapitbahay. Pero masaya siya dahil pinagkakatiwalaan siya. Sabi niya,
Bawat sentimong kinikita niya ay nagpapahalaga sa pagod ng ibang tao. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpadala siya ng larawan ng isang regalo. Sabi niya, binili niya iyon gamit ang sarili niyang sahod para sa amin ni Mike. Naiyak ako. Hindi ko akalaing iisipin niyang bilhan kami ng regalo mula sa sarili niyang pinagpaguran. Pero ang mas nakakaantig ay ang kanyang pananalita. Mas marami na siyang, salamat po, opo, at ma. Tinanong ko siya kung bakit siya nagbago. Sabi niya, natutunan niya ito sa isang batang Pilipino. Sa bahay nila Aling Maria, may isang bata na laging nagsasabi ng, salamat po, kahit sa maliliit na bagay. Sabi ng bata, ang salamat ay isang magic word na nagpapasaya sa lahat. Napakatahimik ko noon. Isang malaking aral mula sa isang bata. Ang Pilipinas ay hindi lang nagturo ng kaalaman, kundi nagturo kung paano maging mabuting tao. Sa bawat mensahe, nagbabago rin ako. Natanong ko ang sarili ko, baka ang pagiging mahigpit ko ang naglayo sa amin? Masyado ba akong nakatingin sa kaligtasan at nakalimutan kong hayaan siyang lumaki? Isang gabi, sabi ni Ana, dati ay mahirap para sa kanya ang magsabi ng nararamdaman. Pero dahil malayo siya, naintindihan niyang kung hindi mo sasabihin, hindi malalaman ng iba. Sabi niya, ang pag-text sa akin araw-araw ay hindi na obligasyon, kundi gusto niya itong gawin. Dahil naramdaman niyang kahit gaano kalayo, ang pamilya ang uuwian niya. Naiyak ako sa tuwa. Alam kong ganap na siyang matanda. Hindi dahil sa utos ko, kundi dahil sa Pilipinas. Ang bansang kinatakutan ko ang gumawa ng paraan upang ang aking anak ay matutong magpasalamat, magmahal, at bumalik sa pamilya ng may mas malaking puso. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-uwi, maaga akong pumunta sa airport. Sinabi ko kay Mike na baka ma-traffic kami, pero ang totoo, hindi na ako makapaghintay. Kinakabahan ako, nananabik, at may halong takot na baka hindi ko siya makilala. Napakaraming tao sa airport. Tinititigan ko ang pinto. Nang bumukas ito, nakita ko siya. May dala siyang maleta, pero ang lakad niya ay hindi na nagmamadali. Tuwid ang likod, dahan-dahan ang hakbang, at kalmado ang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi ako tumakbo agad. Pinanood ko lang siya. Ang anak ko ay nagbalik na, pero hindi na siya ang dating Ana. Nakita niya kami at ngumiti isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Lumapit siya at sinabing, Ma, salamat po sa pagpayag na magpilipinas ako. Nawala ang lahat ng galit at takot ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dama ko ang katatagan niya. Hindi na ito ang yakap ng isang batang natatakot. Ito ang yakap ng isang taong nakaranas na ng buhay. Pag-uwi sa bahay, marami siyang kuwento. Ipinakita niya ang mga pasalubong mga gawang kamay, kape at kung ano-ano pa. Binili niya lahat iyon mula sa sariling sahod. Puno ako ng pagmamalaki. Naintindihan ko na ang anak ko ay lumaki na hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa responsibilidad, pasasalamat at tiwala sa sarili. Noong gabing iyon, habang nag-uusap sila ni Mike, napansin kong ang pagtingin niya sa amin ay puno ng respeto. Naintindihan ko na ang pamilya namin ay nagsisimula na sa isang bagong pananaw sa buhay. Akala ko ang pagbabago ay kay Ana lang, pero nagkamali ako. Ang Pilipinas ay pumasok na rin sa buhay namin sa Amerika. Pagkalipas ng ilang araw, ang kusina namin ay nag-iba. May patis na sa mesa, may mga pampalasa na hindi ko dati binibili. Sabi ni Ana, gusto ko po kayong paglutuan ng pagkaing Pilipino. Napanood ko siyang magluto mabilis, maayos at may tiwala. Hindi na niya ako tinatanong. Ang hapunan namin ay sinigang at adobo. Mas matagal kaming naupo sa mesa, nagkukuwentuhan, walang TV, gaya ng mga pamilya sa Pilipinas. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay kumalat sa amin. Nanonood na rin kami ng mga palabas tungkol sa Pilipinas upang maintindihan ang bansang minahal ni Ana. Nagsimulang mag-ayos ng kuwarto si Ana ng kusa dahil natutunan niyang sa maliit na espasyo kailangan ng kaayusan. Ang kanyang kuwarto ay naging maaliwalas at payapa. Pero ang pinakamahalaga ay ang pakikitungo niya sa akin. Mas malambot ang boses niya, mas malapit siya sa akin. Ang pagbabago niya ang humila sa akin pabalik sa kanya. Naintindihan ko na ang Pilipinas ay hindi siya inilayo sa amin. Sa halip, itinuro nito sa kanya kung paano bumalik ng mas matatag. Hindi kami naging Pilipino, pero natutunan naming mamuhay ng marahan, maging konektado, at pahalagahan ang bawat isa.
Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang biyahe na dati ay hinarangan ko. Minsan, kapag tahimik na ang bahay, naiisip ko ang lahat. Naiisip ko ang takot ko at ang mga maling akala ko at naiisip ko ang Pilipinas. Hindi ko pa ito napupuntahan, pero pumasok ito sa buhay ko sa paraang hindi mapilit. Binago nito ang aking anak upang maging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili. Ang isang dakilang bansa ay hindi lang sinusukat sa pera o teknolohiya kundi sa kakayahan nitong baguhin ang puso ng tao sa pamamagitan ng kabaitan at kultura. Ngayon, kapag naririnig ko ang Pilipinas, hindi na kahirapan ang naiisip ko. Naiisip ko ang salusalo, ang salamat po, ang mga ligtas na kalye at ang paglaki ng aking anak. Nagpaplano na kaming pumunta doon bilang pamilya, hindi para mag-imbestiga, kundi para matuto at maramdaman ang lahat. Gusto kong makita ang lugar na nagpabago sa aking anak. Kung tatanungin mo ako kung ano ang sikreto nila, sasabihin kong iyon ay ang kanilang mga tao. Ang bansang marunong magmahal at magmalasakit sa kapwa ay bansang titingalain ng buong mundo balang araw. At ikaw, ano ang masasabi mo sa kwento ng isang pamilyang Amerikano na binago ng Pilipinas? Ibahagi ang iyong saloobin, i-like at mag-subscribe upang patuloy nating matuklasan ang mga bagay na nagpapakita kung gaano kaganda at kahanga-hanga ang bansang ito.